bang bumiyahe ng 6 na buwan at wagon lang ang inyong sasakyan? Hayop na maputi sa paningin, ang balat pala ay maitim. Totoo ba na maraming beses nang nagkaroon ng ice age? Paano nga ba nabubuo ang yelo? Kaya niyo bang bumiyahe ng 6 na buwan sa buong bansa sakay ng wagon o wagon? Gaano kadaming gamit ang dadalhin mo? Kaya hindi ba ng sasakyan mo ang ganun katagal na biyahe? Sa US, ang Oregon Trail ay umaabot ng mga 2,170 miles mula sa Missouri hanggang sa Oregon. Ang trail ay mahalaga sa expansion ng United States noong kalagitnaan ng 1800s. Nasa 400,000 pioneers ang naglakbay sa kanluran sa paghahanap ng bagong kabutihan. Ang mga ruta sa Rocky Mountains ay unang natuklasan ng mga explorer at negosyante tulad ni John Jacob Astor na nagtatag ng outpost sa Astoria. Sa Astoria, Oregon, ang mga tao sa bundok at mga fur traders ay naglakbay sa mahirap na daan sa tulong ng mga Native Americans. Nagtagal, mas maraming settlers ang sumunod. Naglakbay ang mga grupo o maraming pamilya sa mga wagon train para sa kaligtasan at seguridad nila. Daladala nila ang mga bagay na kailangan nila para mabuhay sa biyahe. Harina, asukal, karne, kape, asin, gulong, mga bariles ng tubig at mga personal na bagay. Pero marami pa rin nagdala ng mga gamit na hindi naman kailangan. Kaya maraming gamit ang naiiwan sa daan, tulad ng mga damit, libro at pagkain. Ang Fort Laramie sa Wyoming ay nakilala bilang half sacrifice dahil sa iniwan ng mga gamit ng mga tao para maglakbay sa Rocky Mountains. At isa sa panganib ng paglalakbay ay ang pagkakasakit ng mga tao. It's dinner time na! Sa higit kumulang na 400,000 trail pioneers, mula ng nasawi dahil sa sakit. 20,000? 50,000? 100,000? Napakahirap ng paglakbay sa Oregon Trail. Umabot sa 4 to 5% ang mga nasawi sa mga mahigit kumulang 20,000 ang susunod. Ang Oregon Trail ang dahilan kung bakit dumami ang mga nakatira sa Wild Wild West ng Amerika. Noong panahon na yun, tiniis ng marami ang mahirap na biyahe dahil sa pangako ng lupa, kayamanan, at isang bagong simula ang tinatawag na American Dream. Pupunta naman tayo sa North o Hilaga, sa Arctic.
para makakita ng pinakamalaking buhay na carnivore sa mundo, ang polar bear. Ang mga seal hunting bear na ito ay ang pinakamalaki sa mga species ng bear o oso at ang tanging tinuturing na marine mammal. Namumuhay sila sa ibabaw ng yelo at umaasa sa pagkain mula sa dagat. Kaya nilang lumangoy ng tuloy-tuloy ng ilang araw. Ang kanilang paa sa harap ay nagsisilbing mga paddle o sagwan habang ang mga British likod ay tumutulak na parang rudder o timon. Para makakain, nag-hunting ang polar bears. Pero sa bawat 100 hayop na hinahunting nila, 2 lang ang nakakain nila. Kaya madalas, parang nagda-diet sila. Mabuti na lang kaya nilang mabuhay ng mahabang panahon ng hindi kumakain. Dahil ito sa nakaimbak nilang taba sa tulong ng seal blubber diet. Ang mga polar bear ay hindi nag-hibernate. Ang mga babaeng polar bear lang ang gumagawa ng lungga bago sila manganak. Sa panahon na ito, si mommy polar bear ay kayang tumagal ng 8 buwan na hindi kumakain. Ang mga baby polar bear ay may sukat na 1 foot at may timbang na 1 pound. Mabilis silang lumaki pero aabot ng 3 taon bago nila kayanin mabuhay ng mag-isa. Malakas ang pang-amoy nila. Aamoy nila ang pagkain kahit kalahating milya ang layo. Nakikita nila ang isang seal sa ilalim ng tubig kahit may 3 feet ng snow. Ang paraan nila ng pangangaso ay ang pag-amoy ng seal sa mga butas at hintayin ito na huminga at lumitaw. Nakakatakot pala! Kailangan kasi nilang kumain. Walang restaurant o delivery sa kanila. Kung akala niyo kulay puti ang polar bear, mali kayo. Ang kanilang balat ay kita ito sa paligid ng kanilang bibig at mga mata. Mukhang puti ang balahibo nila dahil nire-reflect nito ang ilaw sa paligid. Ang liwanag na na-absorb ng kanilang balahibo ang nagpapalinit sa mata nila. Dahil sa itim nilang balat, mas malapit sila sa mga grizzly bear. Kung saan sila nag-evolve less than 500,000 years ago. Bihira lang ang mga polar grizzly hybrids. Tinatawag sila mga crawler bear o grizzly bear at kadalasang pinanganak mula sa mga inang polar bear kaya lumaki sila bilang isang polar bear. Mayroong mga 26,000 na polar bear sa wild pero bumaba na ang bilang nila. Sabi ng mga eksperto, sa year 2050, 2/3 sa kanila ay pwedeng mawala. Ang mga polar bear ay isa lang sa mahabang listahan ng mga species na pwede natin mailigtas kung aalagaan natin ang ating planeta. It's media time na! Narinig na natin ang tungkol sa Ice Age. Pero, alam mo ba na maraming naganap na Ice Age sa kasaysayan ng Earth? Bilan na ba ang lahat ng ito? 3, 5, 10. Alam mo ba na maraming naganap na Ice Age sa kasaysayan ng Earth? Bilan na ba ang lahat ng ito? 3, 5, or 10. Ang Ice Age ay tumatagal ng milyon-milyong taon kung kailan malamig ang temperatura sa buong mundo at malaking bahagi ng Earth ay natatakpan ng mga yelo. Ayon sa mga scientists, nagkaroon ng 5 major Ice Ages kabilang ang panahon natin. Alam niyo ba na nasa interglacial period tayo ng huling Ice Age, ang Quaternary Ice Age. Ang glacial period ay yung panahon na natatakpan ng yelo ang buong Earth. Yung interglacial period naman ay yung panahon na natunaw ang karamihan ng yelo. Kaya maraming lupa ang nakita. Ang Quaternary Ice Age ay nagsimula 2.6 million years ago at natapos lang ito 11,000 years ago. Sa panahong ito, ang malalaking hayop na nabubuhay sa yelo ay gumagala sa lupa. Wow! Pero, Ice Age po ba talaga? Ang naman. Kasi kahit na nasa dulo tayo ng Ice Age, hindi ibig sabihin na lagi mag-yelo. Nagbabago ang klima. May panahon na mas malamig at mas basa, mas tuyo at mas mainit. Ang mga glacier ay nagbabago kasabay ng temperatura. Kahit 1 million years na mula nung nabalot ng yelo ang mundo, 1/3 lang ng lupain ang natakpan ng yelo. Malawak ang mga glacier at maaaring umabot ng higit sa 1 milya ang kapal. Ngayon ay 1/10 na lang ang nasasakop ng glacier sa mga poles ng mundo. Ang malalaking hayop ng Ice Age ay tinatawag na Titanic.
Kabilang dito ang mga woolly mammoth na may 12-foot long tusks at saber-toothed na pusa na tumitimbang ng 1,000 pounds. Doble ang laki sa modern tiger. Ang mga direwolf at ang mga higanteng short-faced bear na doble ang laki sa big moose ay dalawa sa kinatatakutan noon. Meron din mga higanteng beaver na sinlaki ng oso at 12-foot tall na giant sloth. Hindi lahat ng mga scientists ay sumasang-ayon na ang Homo sapiens at North American megafauna ay sabay na buhay. Sininala na ang mga tao ay tumawid sa North America sa pagitan ng 15,000 at 20,000 years ago, kung saan ang tubig sa dagat ay higit kumulang 400 feet na mas mababa dahil sa yelo. At mukhang naubos ang megafauna mga 30,500 years ago. Kaya pwedeng hindi sila nagtagpo. I believe! Ang yelo ay water in solid form. Ang temperature kung saan ang isang liquid na tulad ng tubig ay naging solid ay tinatawag na freezing point. Ang freezing point ng isang liquid ay naaabot kapag ang heat ay nawawala. Dahilan para magdikit-dikit ang mga molecules sa isang matibay at malamig na solid pattern. Matibay, malamig, yelo yarn! Tama, ang freezing point ng tubig ay 32 degrees Fahrenheit o 0 degrees Celsius. Nang matutunan ng scientists kung paano nagiging yelo ang tubig, mas naiintindihan na nila ang climate, cloud dynamics, water cycle at kung paano nabubuhay ang mga hayop sa mga nagyayelong